Makakausap po natin ngayon, political analyst Antonio Contreras. Professor Contreras, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din, Pinky. Ano po ang sa tingin ninyong nag-udyok sa Pangulo para maisip itong reconciliation sa mga Duterte? Actually, ano naman siya in character naman eh. Alam naman natin ng Pangulo, 'di ba? Alam natin na hindi siya masyadong confrontational sa mga bagay-bagay. Napakahaba nga ng PC niya, bira natin siya makitang magalit. So this is, I think, the result of the elections, particularly the poor performance of Alianza in the Senate, have triggered that. So the increasing divisiveness of the presence of the impeachment complaint and the trial that will happen at the Senate would also be one of those. Although I would like to, emphasize na hindi naman dapat natin binabasa ng todo na ito ay parang na may epekto to sa impeachment. Pagkat ang impeachment ibang proseso, and even the president even said it in his statement that the impeachment process is separate. Meron yung separate rule. So parang nababasa ko sa kanya, tigilan na natin ang away, gawin natin ang trabaho, at yung impeachment andyan na yan, dapat ituloy yan dahil may rule dyan, at huwag nating hayaan yan na makasira sa ating governance. Meron nga pong rules ang impeachment, ano po, pero alam naman Yeah. po natin somehow that is a political process. But if the Yes. President says that gusto niyang makipagbati sa mga Duterte at magkakaroon po ng impeachment trial ang Vice President, mahirap po bang ihiwalay yung political part nitong impeachment at yung pong pasabi ng Pangulo na gusto niyang makipagkaibigan muli sa mga Duterte? Sana itong pagkakataon na 'to maging hudyat na 'to na maintindihan natin ang separation of powers. Matagal na po tayong ganyan na merong three branches of government at ang executive branch ay hiwalay sa legislature. Bagamat ang realidad ay iba. Pero pagkakataon na siguro 'to na turuan natin ang ating mga sarili na hindi naman puwedeng kaya sa totoo lang hindi dapat dinidiktahan ng executive ang legislature. At sa tingin ko 'yun ang measure ng isang mature na isang political system. Na sasabihin ng Pangulo, ako bilang executive, I want to reconcile with all people and have to be friends with them. But I could not intervene in the independent functions of an independent body, which is Congress. So siguro yun ang tingin ko I hope na maging opportunity ito sa atin lahat na i-push ang interpretation ng mga mamamayan sa ganung direksyon na pwedeng magsabayan na ang presidente ay magkaroon ng hindi naman kasi pakikipagkaibigan yan kundi yung mag-ayusan tayo. Sabi nga niya, magkaiba man tayo sa polisiya, sa pananaw, dapat iisa lang ang ating layunin. So yon. Pero yung impeachment ay Congress ang may hawak dyan at huwag natin dapat i-expect na ang presidente makialam dyan. At sana huwag siya makialam. Dahil ano yan failure na yan ang ating separation of powers doctrine. Sa palagay niyo ho ba may pag-asa pang magkabalikan ang UNITEAM? Sa tingin ko yan ay hindi na pagkakabalikan. Hindi naman, parang ano yan, para mag-shota yan nagkahiwalay, pero kailangan maging civil na kayo sa isa't isa. Yun naman siguro yan. Okay. Hindi naman magkabalikan, kundi mag-usap. Opo. Diba? Hindi magkabalikan pero at least yung civil po sila sa isa't isa Exactly. para sa kapakanan. Parang Ng gano'n, kung bayan. sinasabi nyo, ng mga anak nila. Parang naghiwalay na mag-asawa, mag-usap tayo na ito mag-away at para sa mga anak na lang natin. Ano ho ang sa tingin ninyong kailangan gawin ng Pangulo? Kasi sabi nga ni Senator Bato, parang ang dami na kasing nangyari para po maging maramdaman nila na seryoso ang Pangulo at sincere siya for this tinatawag na reconciliation. Alam mo sa ngayon nangyayari kasi ang Pangulo talagang matagal naman niyang dinistansya ang sarili niya sa impeachment. Bago pa man ang eleksyon, sinabi niya ayaw na niya yan. Dinirect niya ang kanyang mga kaalyado sa Congress. Of course, may mga subtext yan kasi yan yung visible transcript ng politika. Hindi natin alam yung nangyari sa likod. So dapat pangatawanan niya yan. Ibig sabihin yan, iba kasi yung issue ng legislation. Bagamat ang impeachment ay nangyayari sa Senado, dapat yung tungkol sa ano bang gagawing mga batas, ano bang mga solusyon sa mga problema na kailangan kagyat nating matugunan. So yun siguro maging seryoso sa legislative agenda, maging seryoso sa mga pagtuklas ng mga solusyon sa problema at ihiwalay ang impeachment. Hayaan mong doon yan sa ang away nila doon sa kung meron man bloodbath yan o whatever doon yan sa Congress o sa Senado to be precise. And ang executive branch should do the implementation of the laws and urge its allies in Congress and the House to separate the function of impeachment from the function of legislation. I think yun ang dapat ginagawa ng Pangulo. At dahil Gawin niyang pinag-uusapan po natin itong impeachment, meron ho kasi ilang nagsasabi
na dapat daw hindi na lang ito ituloy. Ano ang inyong palagay hinggil dito? Should it proceed or will this cause more harm than good? It should proceed because it's a constitutional process. Mas lalong walang closure eh. Sama ngayon sinabi ni Representative Janet Garin, kung malakas naman ang depensa ni Vice President Sara Duterte, anong kinakatakot? Kung talaga namang wala siyang ginawang kasalanan, ipagkakataon niya yun. Liyamado pa nga siya kasi mas marami na ngayon ang senador na maaring pumuburo sa kanya. So, ipakita sa ebidensya. Kasi kung yan ay basta tigilan na lang, then it will continue to be a hanging thing. Parang yung walang closure, hindi natapos. Matutraumatize niya ng ating political system. At pag pinag-uusapan po yung pagiging sincere ng Pangulo, how can this relate ho kaya dito sa pag-aresto naman kay FPRRD? Narinig ko po kanina si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at sabi niya, this is one way daw, ayon sa kanya, ay ipauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Is this even possible? It's no longer possible because President Duterte is already under the jurisdiction of the ICC. Hindi naman natin hawak ang ICC. Meron pa namang mga ipahuhuli. Baka doon na siguro gamitin ni Pangulong Marcos ang kanyang solusyon. Lalalahanin natin, nandyan pa yung potential na paghuli kay Senador Bato de la Rosa. So hindi natin alam. So, kasi yung kay Pangulong Duterte, kung magkasano na-spill na yung gatas na yun, hindi na pwede ibalik sa baso. Tapos na po. Tapos na. Hindi naman natin pwedeng diktahan ng ICC kung naipabalikin yan dito. Hindi nangyayari yan ng ganun-ganun. Maraming salamat po sa inyong oras, Political Analyst Antonio Contreras.